guys! Welcome to the pilot episode of Business and Beyond. My name is John. And I'm Charlie, and we are are your business business buddies. People might be asking, sino ba si Joanne? Suddenly, you're here doing podcast about business and beyond and claiming to be helping people who wants to do business. Paano pa nagsimula yung journey mo sa pagninegosyo hanggang sa makarating ka sa ngayon? Wait lang. Matagdag ko lang ha. Sobrang inspiring ng journey niya na masasabi mo na I think a lot of people will be able to relate yung sa mga hardships of, putting one business after the other, yung strategies niya, makikita mo yung business acumen niya rin talaga at work, which is kung siya na i-intimidate siya with my communication skills. Ako naman, I'm in awe of, grabe the diskarte, especially if you will know na, probinsyana from Bicol who used, okay lang ba? Yeah. Oo, who used to, alam mo yun, sasama sa tatay niya, sa laot, mangingisda, ganyan, hanggang sa makarating na siya sa, president and CEO of not just one company, It's a group of companies. So, inspire mo rin sila kasi doon naman ako proud sa'yo talaga. Thank you so much. Oo. I started working at 17, two days after ko graduate ng high school. Nag-Manila na ako. And then, I realized after a year na hindi pala talaga okay yung hindi ka nakapagtapos. So, I decided na mag-aral. Nag-aral ako ng college ng ako lang. Talagang self-supporting ako. Walang tumulong sa akin na iba. And it took me 7 years bago makagraduate. I graduated 2013 at 25. Then, nag-start ako mag-business at 26, going 27. A laundry shop. Yun talaga yung pinaka-start. Uy, hindi pa yan. Ay, nakailam talaga ako. Di ba, nagnenegosyo ka na, yung may dala-dala ka mga ano. Kasi nung di ba, alam niya na yung alam niya na yung kwento ko. Kasi nung nag-aaral ako, parang I think I'm in sales na talaga. Doon na din ako interesado. Kasi, siyempre, as a working student, hindi naman enough yung sinusweldo ka lang talaga. So, ang ginagawa ko, nagbebenta ako ng kung ano-ano, yung mga Natasha, MSE, nagpapaload ako, nagtitinda ako ng mga snacks sa office. So, ganun kasipag. Talagang masasabi ko na talagang nandun talaga yung kasipagan. Kasi kailangan kong magkaroon ng extra income para mapantos-tos dun sa studies ko. And then fast forward nung nakagraduate ako, ang unang business na ginawa ko is laundry shop. For me, nag-start yung journey ko doon sa yung passion na makatulong kasi nung nagkaroon ako ng laundry, by the way, I'm a graduate of BSBA Accounting. Yung may idea ko dun sa side ng accounting and also yung sa mga compliance sa BIR. Yung laundry shop na yon parang wala lang. Basta nandyan lang siya. Mas focus ko yung trabaho. Until na tax map ako and then nagkaroon ako ng penalty sa BIR. Doon ako nag-decide na, oh my God. Yun talaga ang naaalala ko kung bakit nagkaroon ako ng courage na, hindi, parang ikukwento ko to. Hindi ako nahiya, kundi ikukwento ko to sa iba para di na nila maranasan tulad ko. Tapos nakakita ko ng opportunity doon. Masasabi ko na I gain my expertise through experience. So lahat ng mga advices na binibigay ko sa clients namin, that's experiences talaga. Later on or sa mga next episode, I hope I can share my experiences, my failures, kasi for me, yung failures na yun yung talagang nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon. In 2016, pinasok namin yung wellness spa. Hindi tumigil dun eh. Talagang nagbebenta ako ng anything in social media. Kaya parang sanay ako na kung ano yung sweldo ko as employee pa ako, mas malaki talaga yung kinikita ko sa racket. As in, minsan double or triple pa. 2016 nagkaroon ng wellness spa. And nagkaroon ng milk tea shops, milk tea supplies, another laundry shops, and nagkaroon ng food business ng 2019.
which is until now, yung pa rin naman, yung Lola Ibiangs, nagkaroon ng, yung IEN, which is, ito yung consultancy business, we started 2016, pero parang, hindi siya talaga yung parang nag-focus kasi nag-start na mag-boom yung namin parang later last quarter ng 2019 and then 2020 'di ba Pandemic, yes. and pinakahuli namin is yung ang dami pala kasi we also have Seb Equipment naman is a Di ba guys, I told you. Dami pala. Guys, you I also told have you. construction Oo. and also have IEN Realty. IEN Realty, naman, ang focus naman nito is virtual office. Ito, I would love to share kung paano na yung virtual office kasi ito talaga yung parang masasabi kong ang ganda nung idea na-create ko dito. And during that time pala kasi 2020 ba nawala tayo, nag-decide akong magawa ng YouTube channel and right now, yun nga, until now, doon nakakakuha na rin kami ng mga clients doon. So, tulad ng sinabi ko kanina, I gained my experiences or my expertise through my experiences talaga. Mga trainings naman ako, pero yun, sa dami ng pinasok ko, ang laging narinig ko lang, grabe ang lakas ng loob ng babaeng to. Pero parang sa akin, normal lang naman. Kumbaga nagtatrabaho lang ako. And every time, lahat ng ginagawa ko, siguro nandun lang yung puso. Yes. Oo. Yun. Oo. Makikita nyo ako, just type Jaan Bongay, makikita nyo yung ginagawa ko. Wala akong Even sa social media, open book ako. How about you? Ako, nagsimula yung entrepreneurial journey ko after ko na mapasok sa training and consultancy firm naman. Doon talaga na mulat. Kasi, kumbaga, kung tatanungin mo, kung ikaw, at least ikaw ang advantage mo, graduate ka ng business ad, 'di ba? Ako yung course ko malayo sa business na parang kasi when I was applying for university, balita ko sa university ko, hirap daw ng business ad. So, ang tinapos ko is Family Life and Child Development. It's both a pre-med and pre-law, no? So, ganun siya. Tapos gusto ko talagang mag-pursue ng pagdodoktor. Sabi ng nanay ko, kung gusto mo, ikaw na lang magpaaral sa sarili mo. Ganyan. Hanggang sa napasok ako sa HR. So, doon ko nakuha yung exposure ko sa HR. And then, training hanggang sa training consultancy. Gusto ko talagang mag-train, pero sabi ng manager ko that time, hindi pwedeng mag-train nang hindi ako magbebenta. Ang unang sabi ko, hindi ako marunong magbenta. So, paano? So, what I used was yung thinking process ko as a trainer para mas maintindihan din yung struggles ng mga tutulungan ko na kumpanya. So, hindi ko na malaya na marunong na pala akong magbenta. Oo. It's really just with the passion again to help people. Dumating sa point na tatawagan ako ng client, sasabihin niya sa akin, halimbawa, kailangan ko ng training on my managers and for communications. Tapos nasagot ko sa kanya, paano mo nasabi na yung kailangan mo? Sabi niya, grabe ka, sinasabi ko na nga sa'yo na kailangan ko to. Parang kailangan ko pang mag-thesis defense sa'yo. And my principle is this. I want to make sure na yung investment mo, like, financial, or most especially yung time ng mga tao na ipapadala mo sila para mag-train is really worthwhile and is really addressing a problem. So, hindi ko naiintindihan na yung ginagawa ko palang ganon before actually helped my clients see me as a trusted business advisor na even if umalis na ako dun sa kumpanya na yon, whenever they think of, training needs, or if they have problems, they still communicate with me. So, yun naman yung naging
parang alas ko. And dun sa firm na yun din, na nabuo yung mas masidhi. Wow, ang lalim. Sige. Mas masidhing pagnanais ko na makatulong pa sa maraming mga companies na pagtuunan ng pansin yung pag-develop sa mga talent ng tao nila. Because ito rin yung sinasabi ko sa kanya before pa na your company is just as good as your people. So, kung hindi natin sila i-develop, hanggang dyan na lang din yung kumpanya mo. So, when I started my, the company with my former boss then at the time, which is Trainings and Beyond, yun lang din yung hugot namin. We want, parang we're so tired of the seminars, ganyan. So, what we really wanted to offer is a tailor-fitted skills development for people. So, yun. Doon nagsimula yung entrepreneurial journey namin at the time na ang puhunan ko lang naman talaga is yung kakapalan ng mukha ko. Kasi, baliktad kami sa aspetong yun. Ito magaling to, pero low-key. Hindi siya mag-a-approach. Ako naman, makapal yung mukha ko. So, whenever going to events, ganyan, I'm usually the one to say hello, ganyan, or even after the first meeting with a client, paglabas, kala mo matagal na kaming magkaibigan. So, ganun naman yung diskarte ko. It's also the same reason why I have been asking her, even if I was a client at the time, na tara, labas tayo. Kasi for me, Okay. oo, mas mabilis sa akin magtrabaho if there is the personal connection. Kasi it helps me see where you are, and it helps me parang make a strategy na panalo ko, panalo ka. Oo, so yun naman yung yun naman yung guiding principle ko pagdating sa kahit anong engagement. And then, yun, nagkaroon ng pandemic, napunta ako sa startup community, ganyan, and embarked on several more companies until earlier this year, something happened which pushed me to this time, really build on the experiences that I have and the learnings that I have gained in all of those experiences, and para mabuo naman yung Echelon Consultants. So, yun naman yung journey ko. So, I think yung common namin dito is we really just want to help other people who are either in the business already or aspiring to be in the business world na mas maging mabilis yung pag-navigate ninyo sa complexities na parang kung pwede naman kayo matuto sa amin at dun sa network namin na we will also be inviting here, no? Yes. Bakit nga ba namin ginawa yung Business and Beyond podcast? Yeah, actually, since 2022 pa, ako talaga yung nag-i-encourage sa kanya na mag-podcast. Diba? Remember Yes. na sabi ko, mag-podcast ka kasi ang dami mong mas pwedeng i-share. And ang ganda kasi ng boses mo kasi ako pagka halimbawa tumawag ka sa akin, laging ang tawag sa akin, sir, So parang feeling hindi ako bagay kasi parang pag-podcast, di ba, boses mo lang yung naririnig. Pero parang ikaw, lalo nung nag-guest ka kaya Hustle sa Share. Hustle Share. So Oo. parang sabi ko, go na. So that's, I think, 2020, I think, 2022. Yes. 2 years after. Yeah, 2 years after, Eto na. Nadamay siya. Yes, dinamay na ako. Ayoko dapat dito Kaya Kasi, wala, ginusto ko na din. Kasi may wine. Yeah. So, bakit nga ba namin nabuo yung Business and Beyond podcast? I think we both agreed na mag-embark sa journey na to kasi in both of our professions or in both of our journey as entrepreneurs din,
ando din yung 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 passion talaga to give more than what is being asked. Especially, 'di ba, after nung pandemic, nakita natin yung rise nung ang dami parang tao na gustong magnegosyo, Actually. 'di ba? Kaya lang most of the times yung paano ba mag-start? Yeah, hindi nila alam kung paano yung gagawin in terms of documentation, yung Mhm. legality, tapos like yung napagdaanan ni IEN, namin yung ng company Mm-mm. namin is kung hindi dahil sa'yo, well, sa mga susunod na episode, malalaman nyo kung ano yung pinag-uusapan namin na to. Pero parang ang dami-dami kasing nag-start ng, basta ang thinking lang is kasi gusto kong kumita. Mhm. Building a business or being an entrepreneur is not just about money. Mhm. It's more than that. Yes, yes. Kasi right now, ako, or even nag-start ako, hindi ko naisip na gusto ko ng pera. Ang gusto ko lang makatulong at gusto ko lang hindi na nila mapagdaanan yung napagdaanan ko. Pag may sinasolve kong problem and may natutulungan ka, Mm. susunod yung pera susunod yung income. Oo. And I think yun yung parang na-neglect ng mga nag-start or mga new business owners or individuals na gustong pumasok sa business na parang it's all about money, money, money. Kasi yun talaga nakikita sa atin pag may business. We have Yes, millions, the misconception na pag may negosyo ka, Kung alam nyo alam, ala, parang ang yaman mo Yes. kasi nakapagputag ka ng ganitong negosyo. Tapos pag syempre di maiiwasan, may lalapit sa'yo kaibigan, kamag-anak, pwedeng pahiram ng ganito. Tapos pag hindi mo na pahiram, Wala, ikaw na yung masama. Ang daming makaka-relate dito ng mga business owners na hindi talaga lahat ng nagbe-business, lalo yung mga first 2 years or 3 years mo, wala ka talagang pera sa bank account. Kung may pera ka, edi good for you. oo. Actually, parang based on nakikita natin, talagang nakikita mo lang nagsastabilize na yung business going for 5 years Yeah. na makikita mo na, ay, positive na yung pasok ng pera. But before that, grabe yung pag-ikot na ako muna dito. Lagay mo sa kabila, ganyan. Lalo yung sa part namin, di ba? Na parang, I think meron akong post sa Facebook ko na when I started, parang feeling ko, okay kami. Kasi yung lahat ng learnings ko sa corporate world, sa kumpanya na pinagtrabahuan ko before, feeling ko parang okay na ako dito. Wala na akong dapat, wala akong kumbaga na neglect na process kasi ang ganda na ng namin. And then last quarter of 2023, nagsilabasan yung mga concerns na oh my God, parang hindi ko yata na to kaya. And sobrang timing na karoon tayo nagkatrabaho talaga tayo. Yeah. And by the way guys kasi 2020 kami nag-start magkakilala ni Charlie. Grabe yung backstory niyan. Yes, pwede ko na ikwento dito, no? Yeah. 2020, siya nirefer sa akin ng... Very good friend Yes, namin very good pareho. friend namin. Shout out kay B.A. Hi, Isla. na ngayon, hindi na namin nagkikita. Yeah, sa sobrang busy niya. Yes. So, I think that's October 2020. Yes, So, about that time. Ano ko to? Ibigay mo sa akin Sige, yung go. moment na to. Si BA kasi, kasama ko siya sa real estate, sa kumpanya kung saan nagtatrabaho. Siya, broker siya doon. And then, nung nag-start na ako ng sariling company, parang, yun nga, kay friend niya rin si Charlie, and then kailangan niya ng service namin. Yes. So, si BA kasi talagang grabe yung pag-lift up sa akin na as in, introduce niya ako sa kanya through messenger yata or email. Email yata, I Email. think. Pero Oo. nag-chat ako sabi sa akin, uy, i-refer ko sa'yo yung friend ko kasi kailangan niya ng service na yung mga ino-offer namin. And then, ang unang talagang sagot, ang tanong ko sa kanya, Inglesera ba yan tulad mo? Sabi niya, sira, bakla rin to tulad ko. Pero hindi niya sinagot kong yes. Sabi ko, parang oo. So, parang ako nun, to be honest, parang ayokong kausapin kasi sabi ko, baka mamaya hindi ko talaga, baka Inglesera, ganyan. Kasi yun talaga, super intimidated ako kay BA, and lalo sa'yo.
Later on, malalaman niyo kung bakit. So, first, I think is nag-email ka na magkakaroon tayo ng Zoom meeting. Oo. Tapos yung email niya, yung ang simple lang naman, pero English. Tapos ako parang inabot ako ng mga 2 hours, kakaisip kung ano isasagot ko. Pero sinagot ko siya ng Tagalog. Sinagot kita ng Tagalog Yes, oo. And gusto kong malaman straight from you kung ano yung impression mo doon. Actually, hindi pa ako masyado nag-comment na sabi, sige, okay lang. Nag-comment ako kay BA after the first meeting natin. Oo, Really? virtual meeting, oo. Kasi nang kumusta si BA, sabi niya, kumusta naman? Sabi ko, okay naman. Mukha naman siyang knowledgeable. Mukha namang alam niya yung ginagawa niya. Sabi ko, pero, bakit siya nagtatagalog? Diba, guys? Tapos ngayon magkasama kami. My God. Yun siya. Sabi ko, parang, alam naman yung ginagawa niya. Kailan, syempre, di ba? Sanay kasi tayo sa business Oy, world. ikaw lang. Sanay ka. Ako hindi. Okay, sige. So, sanay ako kasi ang mga ka-deal ko before multinational companies, ganyan. So, sanay lang ako na with all interactions kahit Pilipino. English talaga yung conversation. Tapos, Taglish is outside of the meeting itself. And ganyan. considering na pinakilala ako as the owner. Guys, Yes, I am the owner. oo. So later on, ma-discuss din natin yung perception ba, importance ng perception, especially when you're in business. So yun. Tapos, yun naman kay, hindi, magaling talaga kasi yan. Ano lang talaga, medyo awkward lang siya or hindi siya ganun ka-komportable na mag-English. Okay, sige. And then I gave them naman the chance to really, sige, let's engage. Ganyan. Yeah, in short, nag-engage kayo. Oo. Pero ano naman, sobrang galing din naman nung naging pag-aalaga ng IEN, especially si Joanne, sa amin. Kasi nung nag-start kami, biruin mo, nag-register yung company ng October. Tapos tawag ako sa kanya January. Parang negative eh. Can you help me out? Paano natin i-close yung registrations? Yun talaga yung... I think doon nag-start eh. Yeah. Siguro, naramdaman din nyo doon na we're not just about money talaga. Oh, yes. Kasi ang Oo. sinabi ko doon is, try natin 3 to 6 months. Kasi parang ang nag-decide na sila na hindi, i-close na lang after a month na naayos lahat. So parang sabi ko, no, parang i-try muna natin kasi baka mag-work naman or magbabago. So parang nag-decide ko. And then I even offered na sobrang baba nung retainers monthly, think, diba? For 6 months. 1,000 1,000. lang. Yeah, Oh, yes, 1,000 1,000. lang for 6 months kasi technically wala pa ring benta that time. So, since then, parang after naman parang 3 months lang yata, nag-unti-unti nang naging okay yung business. Well, sa mga next episode, saka namin namin ma-share kung ano yung sinasabi namin na business na yun. Yes. Pero doon nag-start, that's 2020, and then hindi kami nagkita pa nung 2020 na yun. No. Oo, kasi Diba? pandemic pa eh. Yes, and then I think meron ka ng mga nag-aaya ka na sa akin na magkita. Pero ako, kahit na nakakausap ko siya, ayoko talaga siyang makita personal. Kasi talaga, as in, super, even up to now, grabe yung intimidation ko sa kanya. And, mind you guys nung nagpaplano kami nito ng podcast, ang sabi ko sa kanya, hindi naman siguro tayo mag-full English dyan kasi kung mag-English, hindi na ako sasali. Imagine being the president and CEO of this company. Meron kasi akong pinagdaanan ng high school na natatak sa akin na hindi talaga ako magaling. May nagsabi sa akin, teacher ko pa, na parang wag siya kasi hindi naman siya. So, parang mas lalo nang wala na. Hindi ko na, hanggang ngayon, napifeel ko na, hindi ko naman kaya. But I'm trying. Yun pa lang na naging client ka namin, naging parang halos ngayon 24/7 tayong magkausap, magkasama. That's something na alam kong nabago sa akin. Oh, sobra. Sobra din naman yung growth na nakita ko sa'yo personally and professionally. From ibang-iba na yung Joanne ng 2020 sa 2024. Sobrang laki nung maturity, sobrang laki nung progress. Wala akong
ano lang to low-key lang siya na madalas niya nasasabi na, hirap ako mag-communicate, intimidated ako, ganyan. Pero, once she gets in the zone, grabe, ramdam mo yung passion. Ramdam mo yung she's in it, not just for the money, but she's in it for helping people talaga. Doon tayo naging align. Oo. Diba? Nagkita kami 2021 November. Ay, Diba? wow. Alam Tanda ko. mo pa? Nagkita kami sa Dad's yata. No. Sa Fridays. Oh. Tapos, nung palapit na ako, sobrang kabado ako. Kasi parang, ang feeling ko, paano ako kakausapin yung taong to, na parang ang galing-galing eh. Ganun talaga yung, as in, ganun talaga. Tapos, hindi mo Hiya alam. naman ako sa galing-galing. Nung, yung pawis na pawis ako, di ba? Pawis na pawis yung kamay ko. Tapos, kinakabahan talaga ako kasi yun yung first time namin na mag-meet. Kasi itong si BA, yung kaibigan niya rin talaga. Sisihin natin si BA. As in, sobrang galing niya rin talaga. Nag-host eh, di ba? Doon pa nga lang Singer. Singer. Oo. So, parang parehas talaga sila na feeling ko hindi ako bagay sa kanila makipag-usap. Ay, ganun talaga. As in, even yung mga, alam naman yun ng lahat ng mga friends ko. Pero wala nga akong choice eh. Kasi, client, tas parang, Grabe ka. So, kung hindi mo ako naging client. feeling ko talaga hindi girl. Hindi talaga. Akala mo, hindi talaga. Okay. Diba? So, then the rest is history na. Yes. After ng pagkikita namin. Oo. So, may nabuo na yung friendship eh. Yes. Oo. And to be honest, hindi ko alam na aabot tayo sa ganitong relationship me ng too. friendship. Oo. Kasi, marami naman akong kaibigan, di ba? Oo. Pero parang, 2020 tayo, 2020 lang, tas 4 years pa lang. Oo. Pero parang, ang dami na nating pinagdaan. Iba yung lalim na ng relationship. Yes. Oo. So, bihira yun from client to naging friends. Oo. Tapos ngayon, mas, since Feb this year, Oo, Feb. mas naging malalim yung, namin, yung connection namin. Yes. Kasi, talagang nag-work na kami together. Yeah. Oo. And bakit kami nag-work together again? Sa mga next episode again, ulit yun. So, kaya balikan natin yung, bakit nga ba nag-decide tayo na Mag-podcast. Aminin na natin kasi nagiinom tayo. parang ganito lang. Oo. Cheers. Diba? Cheers. So yun, when we started working together, minsan, aabutin kami ng gabi. Yeah. Oo. Tapos, while drinking, tapos also discussing strategies, yung problems, ganyan. Tapos minsan lalalim hanggang sa personal na buhay. Relationships, families, Oo. lahat. As in, parang ako, I can say na talagang sobrang yung buhay ko, open na sa'yo eh. Yes. Naging, as in open. And with me rin Yeah, naman. oo. Sobrang dito I na know. eh. So, siguro kaya business and beyond. Kasi, we talk about business a lot, pero lumalagpas talaga like yung sa buhay, yung everyday life, yung struggle namin together, or pati sa family and all. Kaya parang, yun na yung beyond. Yes. Pero, parang, siya, kumbaga, naka-align siya dun sa day-to-day, sa business na Oo. ginagawa namin. Yes. Feb or March or April siguro tayo na umiinom kami. O yan guys, umiinom kami. Tapos parang nagkukwentuhan lang, as in kwentuhan lang. Pero yung kwentuhan namin, ang lalim na para bang ang daming makaka-relate. Yes. Oo, totoo As in may ganun yun. tayong na parang kung na-record namin yun, Sayang nga eh. sobrang sayang. So, ang tagal, parang March pa lang, naisip na namin. Actually, si Eric pala. Yes, si Eric. Si Eric. Shout out kay Eric. Eric, hi. Hi, my dear. Yes, the one. So, siya yung nagsabing, kung i-record nyo kaya yan. Oo. Kasi parang ang ganda ng mga conversation natin. Tapos, yung conversation kasi na yun, it happens parang sa day-to-day na nangyayari sa business, and then ano yung mga struggles, tapos paano yung susolusyonan. Aha. So, doon talaga parang mas naging tayo, alay. Tapos, ang pinakagusto ko, guys, ang pinakagusto ko sa kanya, kasi nagsasalita pa lang siya, parang parehas na yung sobrang align kami. Oo.
taking Totoo. care of people. Yes, yes. Kasi ako talagang, lagi kong sinasabi na sa business namin, priority ko yung tao. Pero sa'yo, parang nung nagkukwento ka sa'yo, ikaw yung mas nakakaintindi na ito nga yun, ito yung gusto ko. Oo. So, dun talaga tayo sobrang magkasundo. Oo, nagja-jive din talaga. I think one thing din that's common with us is we both have an alpha personality. Yeah. As in, super. And well, for both of us, we're not really, trying to hide it. Like right now, What you see is what you get. what you see is what you get talaga, no? So, kumbaga, talagang straightforward tayo, walang ligoy-ligoy. Pero, eto nga yung nagtatawanan kami kanina kasi sa labas nagluluto ng ano naman yon, tokwa tsaka baboy. But we're recording it also. So talaga, i-post ko yun sa mga YouTube channel ko. so alam niyo na, di ba? Are you already getting the picture? Talagang. So yun. And then, what's funny is, yung tokwa, yung pagkakaluto ng tokwa is, crunchy siya sa labas, Sa labas. di ba? Kasi Tough. may halo. Oo. May hinaluan siya ng parang may flour oo, and yeah. something. So, kumbaga may breading siya. So, sabi ko sa kanya, alam mo, ikaw na ikaw to. Tough on the outside, pero kapag tinignan mo yung inside, it's actually soft. Oo. Kasi ano siya siya yung people na when she cares about you, whether you are a friend or like an employee talaga, she'll fight for you lalo na pag alam niya na argabyado ka. Strong siya, pero yung care niya, Umayak ako dyan. yung care niya, talagang ano naman, goes beyond talaga. Yung yun nga, pag nakisama siya, talagang ano din naman, lapat na lapat din naman. And I think, we have a good combination din in that aspect. Kasi, we have been doing business. Ako, nag-register ako nung kauna-unahang business is 2018. It's a training and consultancy firm. It's also about that time, no? When you had the first version Yeah. of IEN. Oo. So, kumbaga, Sabay. Sabay yes, yung oo. So, sabay yung journey namin. And magkaiba kami ng journey. Pero pag pinagsama mo, nagko-complement kasi siya. So, itong mga gantong usapan yung sinasabi namin na I'm sure there are also a lot of entrepreneurs outside na pinagdadaanan yung same na pinagdadaanan natin. Kasi ngayon, she's focused on helping businesses or people who would like to do business from, planning registration ng business, compliance, preparing for acquisition, closing. So, lahat ng may kinalaman sa finances, diba? Accounting. And ikaw din, yung business mo is yung hindi namin siya, yung hindi ko kaya, halimbawa sa part ng IEN, yun naman, sobrang timing, no? Like, halimbawa, sobrang kailangan namin na ma-streamline yung process, magkaroon ng personal development yung mga tao, magkaroon ng mga trainings, and yun naman yung kinikerry ng company. Yeah. So, kaya nagkaroon talaga kami ng collaboration. And ako, as your client since Feb, ang dami naming ginawang pagbabago sa company namin na siya yung lahat doon. Ang tingin nga namin sa kanya, trabaho Pag nandiyan siya, feeling ko, ayan naman yung trabaho natin. Kasi parang ako, alam ko ng workaholic ako As in, alam ko sa sarili ko na super workaholic ako. Pero, parang hindi ko kayang pantayan yung bilis ng trabaho mo. Parang, papahinga ba to? Kasi alam ko naman kasi, siguro sa ngayon kasi, ang daming obligation kasi I have a son. I am a partner. Pero parang... sige, ulitin mo pa ulit yung isa. Yeah, I am a partner. Diba? May partner ako. Okay, so, okay, masayang- noted. Hindi, baka kasi kailangan ko ulit-ulitin. So,
So, yun, parang anything na wala kami, parang lahat ng services na wala sa amin, nasa kanya. So, parang why not mag-collaborate tayo. And ako mismo, na-witness ko yung pagbabago sa business namin. And magkapareha naman tayo dito. Halimbawa, ang na-sign naming contract sa kanya is ito lang. Pero nandun na siya. Andun na siya. Ganon din kami. Ganon din ako halimbawa sa side ng business. Ito lang naman ang kinukonsult sa akin eh. Tapos hanggang sa, andito na ako. And ano ibig kong sabihin dyan? Halimbawa, may mga mag-i-inquire sa akin ng business. Let's say, magpupunta po ka ng business. Tapos, pag kinausap ko siya, as in, pag nagbigay ako ng advice, unfiltered talaga. To the point na, pagtapos ng usapan namin, magde-decide siya, hindi na lang muna. Ganon ako ka-open. Kasi ayokong maranasan nila na papasok sa sitwasyon na yun na hindi sila ready. And that's also, nakita ko talaga sa'yo. Na parang, ito lang naman eh, pero parang ngayon, yung buong namin, yun na. And talagang super happy ako. As in, mas nagagampanan ko ngayon. Medyo pag ganito, naging emotional ako. Kasi parang, kung meron man akong gustong paglaanan ng oras ko or maging priority ko, yung pagiging nanay. Kasi, di ba, alam mo naman, hindi ako, love language ko, hindi word of affirmation. Pero pag nasasabihan ako ng, ang galing mong mommy, iba yon. And, lalo yung pagdating mo, ngayon ko lang ito masasabi hindi ito dahil pero parang, hindi pa scripted yan, naiiyak na siya. At hindi, parang mas nagkaroon ako ng time for my kids, tsaka ang daming naayos. Diba? You know, even our relationship, dumaan kami na nawi-witness mo. Sobra. And kung hindi ikaw yung nandyan, hindi ko alam kung aabot kami sa ganito. So talagang as in, nasa ganong level kami. I think ganun lang din talaga tayo ka-in sync pagdating sa how do you actually navigate yung complexities ng business, paano natin siya kailangang i-balance na you protect the company, but at the same time, you protect your people, employees din. And yourself. Yes. Yun nga, business and beyond. Kasi lahat ng pinagdadaanan natin, as a business owner, hindi natatapos doon sa negosyo mo. Kasi lahat yan, yung mga tao, mga empleyado natin, yung pamilya nila, yung personal life nila, ang daming mga mag-disagree dito na, di ba? Hindi, wala naman akong pakialam sa personal life nila, basta magtrabaho kayo dito. Parang sa atin, hindi tayo ganun. Pati yung personal life nyo, we care. Kasi pag hindi kayo okay sa personal life, hindi ka rin naman makakapagtrabaho sa opisina. Or parang damay-damay na lahat. Yes, damay-damay na. Yung parang pakialamera with a heart. Ganun eh. Kung si Pia is beautiful. Yeah, beautiful tayo naman, pakialamera with a heart. Yes. So, yun yung story and reason bakit nabuo yung Business and Beyond. In addition to that, we want to also empower and inspire more people to take the road courage. less taken, to have the courage na paano ba ako magsisimula na ang dami dito yung mga employees everyday na lang papasok na naman ako, ayoko na, I want the financial freedom, I want this, I want that, but I don't know where to start, I don't know how to start. Diba? Kailangan ba full-time mag-jump agad ako to, having the business? Or there are people naman na sobrang passionate about something, bibitawan yung trabaho and then put up a business and then what? Mag-end up naman na burnout kasi it's just passion lang din, diba? So yun, this is what Business and Beyond is all about. Yes. We want to save you the trip and just, focus on the learnings that you can pick up and apply them to your journey as well. So if you want to see more of these conversations, if you want to see us, like having drinks, ganyan, and simpleng kulitan lang, ganito, kwentuhan, parang, di maki-join in na rin kayo sa kwentuhan namin. And let's share the
journeying together, moving forward. Kasi, bakit ang dami namin ding natututunan everyday? Kasi everyday ang kausap namin, mga entrepreneurs din. Yes, oo, So, that's important. Nadadagdagan din yung mga learnings namin, experiences namin through them. True. So I think this is it for our pilot episode, and Yeah. we'll see you in the coming weeks. To end na lang, if you have something or want to discuss or Yeah, to talk yeah. about, nandun agad tayo sa ganun level. Yes. So, pwede Advance kayo, talaga tayo dun. you can comment. Oo. Comment down below kung pwede kayong mag-comment. Pero, Yeah. I don't know kasi sa podcast kung pwede mag-comment. Pwede. But I Oo. think you can also reach our social media Yes. accounts na ilalagay din namin sa description na lang and also sa YouTube na kung saan namin to i-upload. Yeah, So, yeah. you can ask question na pwede namin pag-usapan Yes. through this. Oo. And With also you. sa mga magiging natin, Guests natin. and future Yes. episodes. I think that's it. And siguro kung meron man kaming pwedeng Ipabaon sa inyo is, is, guys, kaya nyo din yan.